kailangan na si Kai Sotto sa second round ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Malaki sana ang naging epekto sa mga resulta ng games kung meron tayong kaidyo sa front court. Sa laro kontra New Zealand ay si AJ Edu ang naging sentro and low playing time si Junmar Fajardo. Pagdating naman sa mas malakas na Australia ay mas nakita naman ang laro ni Junmar and kulang pa rin ang combination nila ni AJ Edu. And so sa kanilang dalawa lamang umikot ang 5 and mas mainam sana na meron pang isa lalo na't malakas ang kalaban. And kita naman sa points in the paint sa last 2 games na nadomina ng New Zealand at lalo na nitong Australia ang ilalim. Pero ngayong second round, hindi naman kasing lakas ang Australia, ang Jordan at Iran. Pero sila yung mga Asian quality teams na mayroong quality big man. Kaya never underestimate ang mga ito. Sa Jordan, nandyan pa rin si Aldo Wairi, a veteran Euroleague player, averaging 12.2 points and 7.8 rebounds. Kaya kailangan natin ng solid na pangtapat dito sa dating teammate ni Terdy sa Dubai. Kaya having Kai Sotto ay mas magiging solid ang ating front court and malay natin may bonus pang QMB na mahirap din i-confirm kung makakapaglaro dahil sa August na ito and given na si Milora Brown ay galing sa surgery. Sa kapunan naman ng Iran, wala silang 7-footer pero may isang 6'9". Pero bawi naman sa maraming forward mula 6'7 hanggang 6'8". Kaya mahirap i-underestimate ang kupunang ito. At nakapag-adjust na rin sila simula nang nawala si Hamed Haddadi. Kaya hopefully magtugma-tugma ang schedule para dito kay Kaiju. Dahil kailangan natin maging full force sa second round. Sa SEA Games nga ayaw nating matalo. Dito pa kaya sa World Cup or sa World Stage na obviously mas malaking karangalan. Marami rin naghahanap kay Renz Abando. Ang magandang nakikita natin dito kay Renz ay isa pang hustle player bukod kay Phillips. Ito yung magandang defender sa perimeter na nakita natin noong World Cup. Mapa big man or wing ay kaya niyang depensahan. Defense na hindi man-to-man. Depensa sa fast break, kita naman natin ang mga chase down blocks niya sa KBL. Walang question sa kanyang athleticism, pero this guy can shoot from the 3. Kaya kung two-way player ang hanap ni Coach Tim Cone ay okay sana si Abando. Nakita niyo naman siguro noong World Cup kung ano ang kaya niyang ibigay. Sana nga'y makasama muli sa pool itong si Renz Abando. Ang tanong lamang ay kung tatawagan. Another player na magandang ma-recall ay si Francis Lopez. Siguradong malaki na ang kanyang na-improve buhat ng ito ay maglaro ng professional. At ang hinahanap ng mga fans na shooting ay meron siya ngayon. Ilang taon na rin ang huling nag-suit up si Lopez sa Gilas. Huwag na sanang hintayin umabot ang 30 itong bata bago tawagin. Habang nasa prime pa ang isang Pinoy player at tulad ng ginagawa ng Japan na halos lahat ay nakakalaro. Mas mainam na maraming makakaalam ng system ni Coach Tim Cone. Sa gayong paraan na hindi tayo maubusan ng player.